Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay yung about sa HSRP. Ang ibig sabihin ng HSRP ay Hot Standby Routing Protocol. Ang ano nito, ito yung mga sample niya dito sa Google na sinearch ko. Para makita niyo, para magkaroon kayo ng idea. So, meron tayong topology dito, meron tayong diagram dito sa packet tracer ko muna ginawa. Tapos yung advanced label, gagawin ko siya sa GNS3. Ang gusto natin ma-achieve dito ay example, meron tayong sa ating company o sa organization na pinagtatrabahuan natin, kung tayo nag-set up ng network doon, tapos meron tayong dalawang ISP. Halimbawa, meron service provider 1, STC or Mobile o kung sa Pilipinas ay Globe at saka Smart ang connection. Hindi ko lang alam kung anong connection dyan sa Pilipinas, pero yun ang pagkakalam ko. So, pag nag-field, nag-maintenance, si isang provider ay meron tayong access dito. So, meron siyang failover. So, pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga na-upload kong video. So, ito yung mga ilalagay natin dito na IP address. Lagyan ko lang ng 1.1 yan. 1.2 pala dito. Ayan. And hindi pa ako nakapag-assign ng mga IP address dito. By the way guys, i-remind ko lang, ang gusto natin ma-achieve ay gagawin natin ay HSRP, Hot Standby Routing Protocol ba yun? Yes, Hot Standby Router Protocol. Nag-research na rin ako dyan ng SAM para magkaroon ng SAM idea. And mag-configure na tayo sa ating mga router. Ayan, double click natin. Unahin natin muna si router 1. Dito tayo sa router 1. And ilagay natin yung basic command na config terminal. And ilagay natin yung IP address sa interface na yan. Interface gig 0/0, 0/0/0. And ilagay natin ang IP address na 192.168.1.1 and 255.255.255.0. And no shot natin. No shot. Hindi niya tatanggapin. So, yan. So, maglagay ako dyan. Ilagay natin yung loopback interface natin dito na 192.168. Sorry. Yung ating interface, loopback. Back 1. So, ilagay natin ang IP address na yung nilagay natin dyan sa ating topology na 888. Tapos, yung kanyang subnet mask na 255.255. Sorry, mali yun. 255.0. So, no shot natin. And tapos na tayo dyan sa configuration na yan. Kailangan pala natin lagyan ng route. So, lagyan ko lang ng exit ko lang dito. So, IP route. Router. Lagyan natin pala ng OSPF. Router OSPF. OSPF 100. Ang lagyan natin ng 0 default route. Then, 0, lagyan natin ng 0 na 4. Then, area, 0. So, tapos na tayo sa area na to. And kung i-check natin dito, maglagay tayo ng IP address dito. Ay, lagyan natin ng ating gateway na 1.1. So, naglagay na ba ako dyan ng IP address? Hindi pa. So, maglagay tayo dyan ng IP address na 192, yung nakalagay dito sa baba, na 192.168.1.20. So, ang ating default gateway sa router na yan ay ito, 1.1. So, yan, lagyan natin ng 1. And ngayon, pag chinek natin, pining natin yung 888 dito. Halimbawa, yan ang Google. Example lang natin yan. Ay ping 888. So, yan, meron silang communication. So, i-configure natin dito sa kabila. Yung kabilang router dito tayo sa router 1 and punta tayo dito sa CLI and enter natin.
and then config T. So interface gig 0/0/0 no shot natin. IP address pala muna, then yung IP address natin dyan na 192.168.1.2 saka yung ating subnet mask na 255.255.0 ang no shot natin. So ilagay natin yung ating loopback interface. Example natin ay yung ating loopback ay halimbawa Facebook or ano man yan, Google man yan. So ano lang natin, assume lang natin. So interface loopback back 1, wala palang space yun. Ayan, loopback 1. So lagyan natin ng IP address na yung 8 and 255.255.255.0. And no shot natin. Make sure lang na ilagay ko lang command na yan. Wala nang mangyari kung ilagay natin. So maglagay tayo ng route. Exit ko lang IP route, router, WSPF 100, then yung ating network default, lagay natin ito. Then 0000 area 0. So yan. Ngayon, ang problema natin ay kung marami kayong PC dito, halimbawa may 500 PC kayo o 100, pag nag-fill ito, halimbawa, ngayon, pag nagpunta tayo dito, pag naglagay ako dyan ng T, continuous pinging, dapat pala meron itong walang space ito. Ang ibig sabihin ng ping ay TI. Ang nag-ano ko dyan ngayon, naglagay ako dyan ng, halimbawa, sinat down ko to. Although, dalawa yung ISP natin dahil hindi na naka-configure na, halimbawa, ano ko to, i-shutdown ko yung interface natin sa router 1. Exit ko lang. Interface gig 0/0/0. Okay, naka-shutdown. So, pag nagpunta ko dito sa aking PC, ay check natin. Kung makikita nyo nag-time out dahil nag-down yung ating router 1 o yung ating at saka hindi siya nagpunta dito, hindi siya nag-route dito dahil wala tayong naka-configure na HSRP. Hindi ko paano ganong mabig. So hindi siya nag-ano doon at saka hindi siya nag-fail over doon at saka yung ating default gateway ay ang ating default gateway ay 1.1. So, dapat ang ating default gateway ay, sa configuration, ang ating default gateway, para dapat ilalagay natin at yung 1.100. So, gagawin natin virtual. Ay configure natin na HSRP para pag nag-down ito, automatic na pupunta siya doon. So, paano natin gawin ito? So, punta tayo dito ulit sa ating, ano ko lang, no shot ko lang to. No shot. No shot. So, yan. Up na. So, waiting lang na mag-pull up yung ating interface. So, ito yung kailangan nating i-add na IP add. Ito yung kailangan nating i-add na configuration para mag-failover siya doon. So, exit natin. Tapos, kailangan natin yung router. Punta tayo sa interface na yan. Interface gig 0/0/0. Tapos, standby. Ayan. And pwede niyong i-question mark, tapos yan ang mga option. So, kailangan natin ng group number. Kahit anong nilagay niyo na group number na mapasok dito sa group number na to. So, maglagay tayo dyan ng 1. Tapos, question natin. Tapos, ano yung kailangan natin para ma-enable yung IP? To enable HSRP. H is Hot Standby Router Protocol. So, lagyan natin ang IP na word dito. Yan, ang pagkatapos, question. So, kailangan natin yung virtual IP. Anong ilalagay natin dyan na virtual IP? So, nakalimutan ko lang sabihin sa inyo na dapat yung router 1, yung inyong IP address sa router 1 ay the same din sa network range sa inyong router 2. So, example, ito 1.1, basta nandito sa range. Tapos, yung inyong virtual IP address ay kailangan nasa range din ng inyong network. So, ito yung ilalagay natin, 100, o pwedeng ilagay 3. So, ilagay ko na ng 100 sa demonstration na yun. So, ilagay ko dyan 192.168.1.100. So, yan. So, okay na tayo dyan sa router 1.
So, i-run ko lang ang command na to, do show standby, IP standby ba yun? Do show standby. So, yan. So, ito yung configure natin. Group 1. Tapos, yung ating virtual IPA. Ayan. So, nag-change na rin ng up yung state niya. So, active. So, pwede na rin i-type yung command na to na i-ano ko lang, brief. Ayan. Ibig sabihin ng BRI brief. So, ito yung ano natin. Lakayan ko lang ang aking screen. Ngayon, yung ating virtual IP yan. So, wala pang naka-enable sa kabila. Kaya nakalagay dito yung standby unknown. So, i-configure natin sa kabila. Dito tayo sa router 2. And, ano natin ang exit. Tapos, punta tayo sa interface gig 0/0/0. Ang lagyan natin ng standby. I-tab ko lang. Tapos, lagyan natin ng 1. Same lang ilagay natin sa kabila, yung IP. Tapos, lagyan natin ng IP address ng ating virtual IP 192.168.1.100. Tapos, enter natin. So, pag tinype natin ngayon, do show IP, do show standby brief. Ayan. So, yung ating standby dito ay anon pa, hindi pa siya yung ating virtual IP. Yung ating active, nakikita natin dito na yung ating active ay yung router. Ayan, up na yung ano niya. Na-detect niya na merong standby router. So, ang ating i-arrow up ko lang. Ayan. Yung local standby. Yung ating active ngayon na ito. Tapos yung ating standby, ito yung local. So, i-check natin ngayon na i-shutdown natin yung interface na to. Ngayon, ayan, yung traffic natin ngayon, dito siya ngayon sa router 1 dumadaan. Dito sa PC na to, papunta siya dyan. So, i-check natin na i-shutdown natin ito. Punta ako dyan sa router 1 and exit natin. Make sure na punta tayo dyan, interface gig 0/0/0 shut natin, shutdown. Kung makikita nyo, naka-red. So, pupunta ako dito sa PC na to, PC1. Mayroon siyang timeout na isa. Lakayan ko lang yung screen. Dalawa. So, i-check natin kung mag-fill over siya doon sa router 2. So, 3. Oh, hindi siya magko-connect dahil pala nakalagay sa default gateway niya ay yung router 1 natin. So, palitan ko lang. No shot ko na lang to para ipakita ko sa inyo. No shot. Ayan. Meron palang dito, hindi natin napalitan dito. So, dapat ilalagay natin dito sa configuration dito sa ating router, default gateway ay yung default ng ating hot standby, yung ating virtual IP. Hindi pala dito, huwag niyong ilagay yung default gateway dito at saka dito sa kabila kasi hindi siya magwo-work. So, hintayin natin na yung spanning tree, mag-on kasi orange pa, so hindi pa siya converge, wala pa silang full communication. So, pag meron na, ayan. So, i-check natin ulit. So, yan. Ngayon, yung ating traffic ay dito dumadaan. So, natin? I-shutdown natin ulit para makita nyo. So, lagyan natin dito ulit, no shut. Ay, shut pala, shutdown. Ayan. So, kung makita nyo, red. And balik tayo dito sa PC. Then, kung makikita nyo, walang drop na nangyari dito sa ating packet. Kasi continuous. Dito, yun na nag-take over yung isa doon. So, pag nagpunta ako dito ngayon, nilaglagay ako ng no shot. Ayan. I-check natin doon kung mag-fill over siya dito pagkatapos nitong spanning tree turn on. I mean, dito yung pag nag-green yan, i-check natin na i-shutdown natin to kung mag-fill over siya dito. So, hintayin natin saglit. Ayan, green na. So, i-test natin na pumunta ako dito sa interface na yan. Interface,
gig 0/0/0 and no shot. So i-check natin. O yan. Check natin kung babalik siya doon. Ayun. Nag-drop yung ating packet na 4 times tapos nag-ano siya doon. Bumalik siya doon. So hanggang dito lang. And wag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel. So panoorin niyo yung advanced level na gagawin ko sa GNS3. So i-check nyo lang sa aking YouTube channel tapos sa playlist i-check nyo yung GNS3, si CNA plus si CNP GNS3. So have a good day sa inyo lahat.